Sa umaga pong ito, I want you to turn your Bible in the book of Luke chapter 19. A man was there by the name of Zacchaeus, and he was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reaches the spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today." So he came down at once and welcomed him gladly. And all the people saw this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a sinner." But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham." And then, verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the Lord." May the Lord bless as we read the passage. First, I want you to look at a man by the name of Zacchaeus. Probably some of you, if you are a new Christian, you don't know who is this Zacchaeus. But if you are an old Christian, probably you have gone through this passage already. This afternoon, gusto ko pong i-share sa inyo, according to my Bible, if we look at verse 1, Jesus entered Jericho and was passing through. Verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. Jesus was walking in a certain place, and there was a man introduced to us by the name of Zacchaeus. Well, apparently the Bible specifically parang pinakilala. It was introduced to us ng Bible kung sino itong Zacchaeus na ito. In fact, dito makikita nyo how they literally pinakita kung sino siya. Sabi ng Bible, si Zacchaeus daw ay ano, he was the chief tax collector and he was wealthy. Pag sinabi po natin chief tax collector, chief yon, chief. He is powerful, ibig sabihin. He command, he rule. Chief nga eh. Tapos pangalawa, siya ay wealthy. Pangalawa, mayaman. Of course, when you have power, most likely you will have a lot of money. So in short, isa siyang powerful man, may position at may possession. Say that word. Position, chief, at possession, wealthy. Sino gusto ng ganon? Yung may position ka at may possession ka. I think everybody, I also wanted to have a position, and I also want to become wealthy, possession. Sino yung hindi? Lalagay natin sinungaling. Siyempre, gusto mo kung magtatrabaho ka, cheap, di ba? Tama. Tapos, kaya ka nagtatrabaho para mabless ka o masenso ka financially. Apparently, the one that has been illustrated to us, or probably the person, Zacchaeus, inelaborate ng Bible na siya ay isang powerful person and with possession. He is the chief. Pero, kahit siya chief at siya ay wealthy, he is also a cheap person. Ang cheap niya. Ang cheap niya. May mga ganyan eh, mataas ang posisyon, maraming pera, pero cheap. Tanongin mo katabi mo, cheap ka ba? Hindi yung ano yung cheap, yung C-H-E-A-P. Cheap. Yung, alam niyo na, ang cheap mo. Iba naman yung cheap, yung mataas ang posisyon. Magkasintunog, magkaiba ng pakahulugan. Posible bang you're the cheap, pero ang cheap mo? Posible? You are the chief and you have a lot of possession,
pero ang chip mo. Dami ko nakitang ganyan. Sana sa dulos walang chip. Amen. Marami sana dito maging chip, but not cheap. Amen. I'd like to use this illustration because this year, majority of us want to have a high position. Majority of us would like possession. I will not argue with that. In fact, that's my prayer for you. Hello, pinagpe-pray ko mga taga-dulos, ma-promote. Yung mga ordinaryong empleyado maging manager. Tumaas ang position. Sino rito yung nagpe-pray na tumaas ang yung promotion? Hindi, taas yung kamay mo. Alam mo, dadating yung anghel, pakitaas yung kamay, gusto ko kayong pagpala. Yung magtataas lang ang bibigyan ko ng promotion. Okay, sino gusto ng promotion? Ay, madami pala. Iba kasi tinatamad, January. So, lahat kayo gusto nyo ng promotion? Good. I think for me, kailangan mo yan. Pangalawa, sino sa inyo gusto mong magkaroon naman ng possession? Lolo mo walang kotse, tatay mo walang kotse, lola mo walang kotse. Ano kaya yung 2017? Magkaroon kaya ako ng possession? Sino sa inyo gusto magkaroon ng possession? O, kunyari, dadating ulit yung anghel at mamimigay ng kotse, ng mga bahay. Yung magtataas lang ng kamay ang kanyang bibigyan. At tatanungin niya ng ganito, sino gusto ng possession? Lahat pala eh. Tama. So, ibig sabihin, tayo nangangarap pa lang na magkaroon. Yung binabasa nating Bible, meron na. Hindi na siya nangangarap, hindi siya nagpipray, nasa kanya na. Sa makatuwid, yung ibang sa mundong ito, may mga taong nangangarap pa lang at mayroon din namang taong natupad na. Amen? Merong nagpe-pray pa lang, yung iba, answered prayer na. Si Zaccheo, siya po yung answered prayer nung pinagpe-pray natin. Sabi nung iba, Lord, gusto kong magiging mataas ang promotion. Naganap na, cheap na siya. Lord, gusto ko pong yumaman sa kanya, naganap na. Sabi ng Bible, a wealthy man. Sa makatuwid, this year, nagpe-pray pa lang kayo sa Bible, meron ng taong gumagawa noon. Sa makatuwid, hindi po masamang mangarap. Sino ito naniniwala, hindi masamang mangarap? Amen. Sino gusto mong ma-promote? Ay, maganda yan, pangarap mo yan eh. Sino gustong magkaroon ng wealth? Pangarap yan eh. Ako po, boto ako doon sa mga nangangarap ng position tsaka wealth. Boto ako sa inyo. Mangarap kayo in Jesus' name, naway maganap yan. Sabi mo sa katabi mo, may the Lord bless you with position and possession. Sino rito nagpe-pray, bless ka ni Lord ng position and possession? Taas yung kamay. Woo! Sino excited? Taas yung kamay ulit, yung masaya. This year, I want position and I want possession. Yun. Pagdating po ng verse 3, sabi po ng Bible, basahin natin Let's go to verse 3. He wanted to see who Jesus was. Teka muna. Sa kayo may bahay ka na ba? Meron. Kotse? Meron. Malaki na ba bank account mo? Laki. Sa kayo, meron ka bang farm? 3. Sa kayo, ilang kotse mo? Hindi ko mabilang. Sa kayo, saan ka nakatira? Sa pinakamagandang lugar. Tapos one day, makikita mo lang siya. He wanted to see who Jesus was. Ang ine-expect ko dito, he wanted more cars, he wanted more house, he wanted more trip sa abroad, he wanted more money. Pero teka muna naman sa kayo, bakit bigla naman atang iba yung nagustuhan mong hanapin? Tinanong nyo na po ba yan? Is there any time you ask a question, how come a man in the Bible by the name of Zacchaeus was everything possession and position?
is looking for Jesus. Well, madali naman po sigurong maunawaan. Gusto kong sabihin sa inyo na ang possession at position will never satisfy you. Sorry Pastor naman, bad trip ka eh. Sabi mo, ngaraw kami, tapos, pwede mo makuha, but I promise you, hindi nakaka-fulfill. Hindi po siya nakaka-satisfy. Dahil kung satisfy na siya doon, ba't ka pa maghahanap ng Diyos? Ano ibig sabihin? This year is the year to plan for your future at the month of January. This year is to dream. This year, 2017 of January, ito yung year that we want to see the picture of our tomorrow. Pero wag nyo naman puro hanapin yung hindi nakakapulpil at hindi nakaka-desire. Maganda sigurong tingnan yung nangangarap ka mag-position, pero kilala mo ang Diyos. Amen. Maganda siguro yung nangangarap tayo ng possession, pero ang possess tayo ng Diyos. Tama? Maganda siguro yung gusto nating tumaas ang position, pero si Kristo nakaposisyon na sa puso natin. Amen. Because if you're looking for your position and Jesus is out of the position in your heart, you will be looking for more and more and more, and you will never be satisfied. Or probably you're looking for more possession and possession, but if Jesus does not possess you, you will never be satisfied. Ano ang ating prayer for this year? Pwede mo bang ilagay sa title ngayon na My Desire for 2017? Ito po yung title po natin ngayon. So, ano ang dapat i-desire? Kasi po si Zaccheo, ang gandang tingnan niyo. Napansin niyo iba desire niya? Hindi na siya nagdi-desire ng position, hindi na siya nagde-desire ng possession. Alam mo, ibig sabihin, big time na to, mayaman na to. Oy, ingat yan yung mga nagpapayaman. Yung mga kakalabas sa eskwelahan, nag-aaral, nagtatrabaho na ngayon, na doon na nakaposisyon na, at pwede na magkaroon ng ingat kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi po nakakasatisfy. Huwag yung magagalit. Apparently, Zaccheo is not looking for more cars or any possession, but he is looking for an answer. Who is this Jesus? Yan po, unbeliever pa po yan. Ano kaya yung mga Kristiyano? Ano kaya ang desire natin sa araw pong ito? Amen? Sino sa inyo pwede mong ilagay my desire number 1? Say that word, number 1. Your desire number 1, pinopromote ko to sa mga taga-Dulos. This 2017, I pray that every one of you, your one desire is to know more God. Yan po yung una kong desire na i-desire ninyo lahat bilang isang pastor. Prayer ko, lahat po kayong narito ngayon sa umagang ito, ay hindi nyo lang makita yung ganda ng yaman sa mundong ito, pero makita nyo yung ganda ng ating Panginoon. Amen. Hindi lamang po makita natin yung mataas na posisyon, but we have to see kung sino ang ating Diyos, high and lifted up. Sa umaga pong ito, this year, I desire to know more God. Mababasa nyo po yan sa verse 3. Sabi po ng Bible, lagyan natin sa verse 3 ulit. Ang sabi po nyo dito, Zaccheo, he wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. Makikita nyo po yung desire niya, I want to get the answer. Who is this Jesus? Now, madaling sabihin, I want to know God. But tingnan nyo sandali. Di ba meron tayong experience, Lord, gusto kong mag-mature, gusto kong makilala. O ano, nangyari ba? Most of the time, hindi. Because you know why? Even though there is a hunger in our heart, there is a desire. Pero hindi naman tayo marunong. So I'd like to give you some illustration here para mapulpil po yung desire ng puso mo na makilala po natin ang ating Panginoon. Okay? Now,
Sabi po ng Bible, sa verse 3, gusto kong makilala si Lord, kaya lang, merong word na but, yung kaya lang. That is our first obstacle, yung mga kaya lang. Alam nyo, marami mga tao hindi makilala ang Diyos kasi maraming excuses. Pwede kasi nasa harapan mo na makikilala mo na ang Diyos, oh, pero ayaw mo. Why? Number one, but because why? Sabi dito, he was short. Ibig sabihin, meron siyang personal limitation. Sabi po ng Bible, and who could not see over the crowd. Dalawa problem niya, yung kanyang kalitan, pangalawa yung maraming tao. Parang ganito, gusto ko makita, sino ba yung Jesus na to? Pumunta siya, nag-try naman siya, no? Kaya lang pagpunta niya, ang inabot niya, nakita niya mga pusod, mga siko, kasi maliit siya eh. Ang ordinary Jew, ang pinakamaliit is 5'10", mataas, Jew. No? Mataas po sila. Pero ito, kakaibang klaseng Jew. Maliit. Ha? Ano sa Tagalog ng Jew? Ha? Sa Pilipinas, ano ang Jew? Ha? Ano yun? Ang alam ko sa Bisaya, alam nila yan, Jew-tay. Jew-tay. Maliit. May mga Bisaya ba dito? Ha? Kung Bisaya, akala mo ibig sabihin ko, no? No? Pagka Jew-tay kaayo, si Solomon, maliit, hindrance na kaagad yun. Pangalawa, maraming tao, hindrance na kaagad yun. Napansin nyo? When you desire to know God, there will always be something that stops you. Either your own personal limitation or the people outside of yourself. Lahat po ng nangangarap, sabi niyo, Pastor, this year, ang number one desire ko, gusto ko makakilala pa ng malalim sa Panginoon. Ay maganda yan, desire mo. Pero tatandaan mo, minsan naghahadlang dyan sarili mo. Minsan yung mga tao sa labas, hahadlangan ka. Can you handle yung mga hadlang na yun? Yung marami po sa atin last year, malalim na dapat pagkakilala mo sa Panginoon. Kaya lang, una, hindi mo na-handle sarili mo. Ha? Sino rito yung ikaw pa lang sapat na para hindi mo makilala ang Diyos? Eh sa totoo lang, hindi na natin kailangan ng demonyo. Minsan tayo pa lang sapat na. Sino rito sarili mo, ikaw yung hindrance sa sarili mo? Eh kasi ikaw gumagawa mismo eh. Kung si Sakeo, ang hindrance niya, yung kanyang kabansutan, eh ikaw, ako pastor, hindi naman ako maliit, pero tamad ako. Yun, talagang hindi makilala. Pero pastor, hindi naman ako maliit, pero procrastinator ako. Yan, ba? Alam mo, pastor, di naman ako maliit. Kaya lang, kalat yung utak ko. Yan yun. Alam mo, pastor, hindi naman ako maliit, pero hindi ako marunong kasi ng time management eh. Alam mo, pastor, hindi nga ako maliit, pero alam mo, hindi ko alam yung priority ko. Yun ang nangyari sa'yo. So, walang puwersa sa labas na pumipigil. Ikaw ang kalaban. Sabi mo, laki ng kalaban mo ikaw. Sabi mo sa kanya, malaki ng kalaban mo. Sino rito yung aaminin mo ang kalaban mo ikaw? Ha? You know what? My worst enemy is Oriel. My worst enemy is Oriel. If I can handle Oriel, probably I will know God more. Kaya lang si Oriel mismo lumalaban sa akin. Kung kay Sakeo yung kanyang height, ako yung aking pagkatao. Sino sa inyo willing sa year na ito, makikilala ko ang Diyos kasi magdidisiplina talaga ako. Naku, ipaprioritize ko talaga ang Panginoon. Naku, nahin ko talaga siya. Naku, talagang mag-aaral talaga ko ng time management 101. Nako, atin ako ng self-management seminar. Lord, tulungan mo ako. I want to know you more. Sino ganyan ang puso? Alam niyo po, yung desire niyo to know God more, ibang yung sarili mo. Sabi, hindi pa nga kailangan yung ibang tao para sirain ka eh. Alam niyo, sa totoo lang, may crowd din siya yung panlabas. Minsan, yung crowd, yun ang nagiging dahilan para hindi niya makilala si Lord eh. Ang lalaki, ang tataba, ang tatangkad, ang liit niya. Itong crowd na to, hindi ko makikilala si Lord. Hindi ko siya makikita. Alam nyo, there will always be people that will come to you to hinder your personal spiritual growth. Tanda yung sinabi ko.
No? Sino sa inyo may mga kaopisina? Pag nakasama mo, mababackslide ka talaga. Ha? Sa church kasi maraming mga backslider din eh. Lalo na yung mga umuupo sa likod. Tawag ko, pag nakaupo sa likod, mga backslider. Of course, kung puno, normal, mayroong tao sa likod. Pero bakit ayaw nila sa harapan? Ayaw nyo ba ng front slider? Laging nasa likod. Kaya yung mga ushers namin, pagod na pagod. Upo kayo sa harapan. Ayoko, gusto ko sa likod. Mga kapatid, gusto mo makilala si Lord sa 2017 more and more? Ayusin mo sarili mo. Yan ang kalaban mo. Plus, yung mga tropa mo, barkada mo, mga kaibigan mo daw na cute. Yung mga best mo. Yung mga FF mo, gano'n. Yung mga BFF mo, yan. Yan ang mga hadlang. Tama po ba? Na walang ipinapakita sa'yo, kundi yung siko nila, pusod nila, yung kaputian nila, yung kakinisa. Yung lagi pinapakita sa'yo. Tuloy, may ganyan kasi mga babae. Imbis na mapalapit kay Lord, pag may barkada kayo, may hilig sa pusod, magpaputi, magpaganda ng buhok, magpa-cute. Wala na, hadlang na. Kaya huwag kayong mabarkada sa ganun. Ang babarkadahin mo, yung magtuturo sa'yo, paano pagpunta sa Diyos. Yung mga first-timer po dito, suggestion ko lang. Kung meron ditong first-timer, yung kaibigan mo nagdala sa'yo dito, nako, yan ang tunay na kaibigan. Yan ang tunay na kaibigan. Kasi yung kaibigan mo na yan, hindi ka dinala sa largest church in the Philippines. Alam niyo ba yung largest church in the Philippines? Mall of Asia Christian Fellowship. Yon ang church doon. Pero siya, hindi ka dinala doon. Dinala ka sa PICC. Hindi naman to mall, ba't mo ko dinadala? Ano meron sa PICC? Sa lugar na ito, may chance kang makakilala sa Diyos. This is the place that the Lord has made and you gonna rejoice for it. Kung first timer ka, pasalamat ka mamaya pag uwi, ilibre mo siya ng Jollibee, nag-invite sa'yo. Pakainin ka niya sa Aristocrat, sa Max, at magkape sa Starbucks. Nako, bakit? Napakabuting tao na nagpunta sa'yo. Kasi nilalapit ka niya sa Panginoon. Malay mo, sa hapong ito, sa pagsama mo, na pulpil yung tanong ng puso mo, sino ba talaga si Jesus? Amen. Si Zakeo, may hadlang Ikaw, pasok na. Wala nang hadlang. Pero alam nyo, kahit nandito ka na, baka ikaw pa rin ang hadlang. Nakaupo ka lang dyan, hindi ka pa nakikinig. Nandiyan ka na, pinabali mo pa. Minsan nag-church ka na, naka-earphone ka pa. Yung ganyan ba? Di ba? Imbis na makinig, isa puso, na-miss pa. Bakit? Puro siko na nakita mo, tsaka pusod Tama po ba? Totoo bang may hadlang sa ating pagkakilala sa Panginoon? Tandaan nyo, may desire ka to know God this year. Pero baka hindi mo makuha. Not because ayaw ni Lord mo siyang makilala, but because you don't know how to handle hindrances. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, overcomer ako. Sabi mo, overcomer ako. Yan po yung pangalawang gusto kong makuha ninyo. Una, I desire to know God. Pangalawa, this year, I am an overcomer. Tama po ba? Yan ang pangalawa. Ano yung i-overcome mo? Yung mga humahadlang sa pagkakilala mo sa Diyos. Pag-aralan mo, i-overcome. Now, paano mo i-overcome yung sarili mong maliit? Paano i-overcome yung mga taong nakabara? Ito, sagot. Lagay natin sa verse 4. Ano ginawa po dito? So, he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. So, dahil maraming tao, paano ko ito ma-overcome? Alam ko na, tatakbo ako, uuna muna ako. At pag nauna ako, aakyat ako sa puno. At pag nasa taas na ako, matangkad na ako. Yun ang sabi niya.
Matangkad na ako. So, nasolve ko na yung problem. Maliit ako, hindi na ako maliit. Matangkad na ako. Tama? Pangalawa, ang dami-daming tao. Pag nasa taas na ako na mag-isa. Nakita ko, if you want to know God, you have to work and make an effort. Come on, say that. Effort. Nakita mong hindi mo pakilala si Lord. Hindi ka lumalago. Di maghanap ka ng place para ma-prepare yung atmosphere na yun. For Zacchaeus, sabi niya, pag nasa place ako dito, hindi ako makakakilala kay Kristo. Hindi ko siya makikilala, hindi ko kung sino siya. I need a place. Say that word, I need a place. Isa pa po, I need a place. You want to know God, you need a place. O saan niya nakilala, Panginoon? Sa lupa? Hindi. Doon sa taas ng puno. Yun ang place to know God. Sometimes God will show Himself to those unexpected place. Tama? Tama. Sino sa inyo na magpunta kayo dito sa PICC, sabi mo, Philippine International Convention Center. Nang pumasok ka, sabi mo, ba't naging ganito to? Because you are now in one of the most unexpected place. Akala mo dito yung convention center. Now, we turn this building into a house of God. One of the most unexpected places. Alam nyo, makikilala nyo po ang Panginoon doon sa mga unexpected places. Hindi mo ina-expect na dito ang PICC simbahan. Unexpected yan eh. Si Zacchaeus, meron din siyang unexpected place. Ano yung unexpected place? Sycamore fig tree. Teka muna, alam niyo po ba na ang sycamore fig tree ay isang puno na napakaraming tinik? Matinik siya. So, unexpected na may papanik doon tao eh. But you know what? Zacchaeus show up on the most unexpected situation. Bakit ka aakyat sa punong matinik? Ano dahilan mo? I want to know Jesus. Bakit ka dyan pupunta sa unexpected place? Because I want to know Jesus. Yung iba sa inyo, taga Makati, iba taga Batangas, Laguna, may iba taga Nagabotas, Malabon, yung iba taga Antipolo, pupunta dito. Tatanungin ka ng friend, saan ka punta? PICC. Bakit? May convention ka? Hindi. Mag-church. Ha? PICC? Church? You see? Unexpected place. But where do you find God? You find God on the most unexpected place. May tanong ko sa'yo, sino sinasanay mo na pumupunta kayo sa mga unexpected place just to meet God? Tandaan nyo yun. Saan ang church mo? Punta kami sa Cuneta Astrodome. Bakit? May laro? Hindi. Doon kami magsa-service. Cuneta? Di ba doon ang PBA? Oo, doon. Pero pag Sunday, hindi PBA yun. Ano yun? Yun po yung lugar na doon namin sinasamba ang Panginoon. Unexpected place. When was the last time you realized, I need a place to know God? Meron ba kayong place to know? Ako, personally, yung room ko, pag umaga, automatic nagiging parang house of God. Kasi, that's the place where I know God. Sometimes pupunta ako sa isang place where I can still feel that this place is the place of God. Kasi kailangan mo ng lugar para ma-discover mo yung answer dun sa tanong na, who is this Jesus eh? Are you still here? Ang kulang po sa atin, yung naghahanap tayo ng Diyos, pero hindi natin hinahanap kung saan yung lugar. Lord, gusto kitang makita. Bakit? Nagtanong ka ba ng address? Yung ibang yamang, Lord, gusto kitang makilala. Sabi ni Lord, sige. Lord, gusto kitang makilala. Pwede bang magtanong ng iba naman? Lord, gusto kitang makilala. Nasaan ka ba, Lord? Puntahan kita. Because you know why? Basahin natin. Sige, verse 4. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming his way.
Ibig sabihin, pag na ganito ginawa niya, tatakbo ko doon, akit ako sa puno, tama, dito siya dadaan. Pag akyat ko doon, sisigaw lang ako, "Hi Jesus," baka pansinin ako. Alam mo ibig sabihin nito? When he desired to know God, he find a place and then his heart anticipate that Jesus is coming to the place. So ano po nangyari sa verse 5? Tingnan nyo. When Jesus reached the spot, nang dumating si Kristo sa spot niya, sabi niya, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house." Wow! Now, I want you to see the sequence, no? Hindi kita makita, maliit lang ako, ang dami mga tao, but I have to find a way, a place, I need a place. Oh, that's the place. Tumakbo siya. And then sabi niya, the place, not here, but up there. So, nakon, daming tinik umakyat. Pero alam nyo, yung pagod niya, yung takbo niya, yung hingal niya, yung sakay niya, akyat, sugat-sugat, may tinik eh. It pay off. Why? Apparently, sabi po ng Bible, that's the right spot. That's the right spot. Maraming mga tao hindi nila makilala ang Panginoon kasi wala silang right spot to know God eh. Minsan ikaw ang mag-create noon. Ikaw ang gagawa ng spot na yon and then begin to anticipate hopefully that God would come. Because anticipation is faith. So itong mamang ito, gusto niya makilala ang Panginoon. He doesn't know how, but at least he takes an effort. Kaya pagpanik niya po doon, in-overcome niya lahat ng hindrances, lahat nilagpasan niya, finally he's there, at the top of the tree. Nobody think that you can go there. But this man, because he want to know God, he is in the middle of the right spot. Tanungin mo ngayon katabi mo, are you in the right spot? Ha? Alam nyo, nung tinitingnan ko po yung puno, itong puno na to, ito yung naging ladder. Say that word, ladder. Ito yung naging hagdan para makilala niya, Panginoon. Alam nyo, God is busy and allowing us to use a ladder to know Him. No? Kaya lang yung ladder na ginamit ni Zacchaeus, puno na may tinik. Pero hagdan yan. Paano kung nakikita mo lang tinik? Paano kung nakikita mo lang yung puno? Sino sa inyo tingin mo sa puno? Ladder. Zacchaeus see it differently. Well, probably some of his friends, sabi sa kapunta, akyat ako dito. Sabi, ito magandang hagdan to. Hoy, hindi, hagdan yan, puno yan. Hagdan yan. Kasi yung mga tao, napansin nyo, walang gumagaya kung panig sa puno, makilala lang si Kristo. Only Zacchaeus see the tree as a ladder because every man needs a ladder if you want to go up to the next level. Everybody needs a ladder if you want to know Jesus on a higher position. Ito yung nakita ko, maraming mga tao, hindi aarapin yung ladder na binibigay sa. Kasi nga nakikita lang natin tinik eh. Nakikita lang natin puno. Paano kung sabihin ko sa iyo, sa bawat tinik, merong puno? Ha? Pero ba't nakita mo yung tinik, hindi yung puno? Siyempre, pag tinignan mo yung tinik, ayaw kong pumanik. Tinik yun eh. But for Zacchaeus, he looked at the sycamore fig tree, not its thorns, but it becomes a ladder. Tanong mo katabi mo siya, may ladder ka na ba? Totoo po yun. Meron na po ba tayong mga ladders na dapat tinitingnan? Amen? Tsaka ang tindi ng anticipation niya, no? Yung parang pag ako pumanik, dadaan dito, makikita ko siya. Ha, 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 ha. Makikita ko. May anticipation eh. Kayo ba yung ganito? Pag ako nagbasa ng Bible, o ano yung anticipate mo? Ay naku, ang daming bigay ng revelation. Pag ako nagsimba, meron anticipation. Pag ako sumama sa cell, may mangyayari sa akin. Alam nyo kaya wala kang ganang pumunta sa spot mo?
Wala ka namang in-anticipate eh. Pag ako nagbasa ng Bible, in-anticipate ko na mabibless ako. Pag nagbabasa ako ng Bible, in-anticipate ko, God will show up. Pag nagbabasa ako ng Bible o nagpunta ako sa simbahan, in-anticipate ko, I can feel God's presence. Kanina po nagwo-worship tayo. Do you anticipate that? Na suddenly when the worship leader begin to sing that song, I surrender, suddenly your heart said, yes, Lord. I never anticipate that this will be the song. Hindi mo in-anticipate na pagdating dito ang kanta is I surrender. But because you are on the right spot, you are not on the wrong spot. Suddenly the song require your heart to surrender. Suddenly you are responding sa song of worship because you are on the right spot. Sino sa inyo ramdaman nyo kanina, when we sing I surrender, you say, God, I surrender, I surrender. Why? You're on the right spot. And when you are on the right spot, Jesus show up. Jesus show up. So kanina, sino rito yung kumakanta? Nakapag-surrender ka ng life mo. Amen? In everything, lahat po, nothing less, I will give. My best, my all, my song, I'll give it to you, Lord. Bakit ka na ganoon? Because you are on the right spot. And every time you are in the right spot, you can respond to God. Because when God show up, you are on the right spot, you can respond. So nakakatatlo na po tayo. Una, my desire for this year is to know more God. Number 2, this year, I will overcome all the obstacle. And then look at this, number 3. Ano sabi ng Bible? Balikan natin verse 5. Ang pangatlong desire ko, ito When Jesus reached the spot, He looked up and said, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Well, that time, that word, iba na yan. It was not anticipated. You know, ang gusto mo lang makilala si Lord. Sabi ni Lord, hindi lang ikaw. Punta ako sa bahay mo. Why? Gusto kong masave din yung family mo. Sino sa inyo, your desire is your family to be saved this year? Wala. Tatlo lang. Again, how many among you, today, January 8, you desire your family to be saved? Oh, good. So yun ang desire mo, saan sinimula ng Diyos ang salvation ng family ni Zacchaeus? Alam niyo kung saan? Right spot. I told you, sabi ko sa inyo, tuwing nasa right spot ka, ito lang ina-anticipate mo, may dinadagdag pa ang Panginoon. What no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who what? Who love Him. If you're not attracted to Jesus, you don't desire God. But this year, dahil dinidesire mo si Lord, because you love Him, like Zacchaeus, na-inlove siya talaga kay Lord. Yung pagiging in love niya sa pera, sa position, na translate sa pagiging in love sa Diyos. Bihira lang naman kasi yung taong in love sa Diyos Kaya nga sabi ko sa inyo, this year, sigurado, in love ka sa position mo, sa possession mo. But Zacchaeus, stop loving those things. You begin to love God. And what the Bible promises us about those who love Him, ano sabi ng Bible? Kaganda ng verse na to. However it is written, no eye has seen, no ear has heard, no human mind has conceived for the things God has prepared for those who love Him. Pag nababasa ko po yung verse na yan, yung anticipation ko, makilala mo lang si Kristo. Pero sabi ng Panginoon, anak, may papakita sa iyo, hindi mo pa nakikita. May maririnig ka, hindi mo pa ito naririnig. Tsaka, yung kahit sa isip mo, hindi mo maiisip to. May bibigay ako sa iyo.
Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nadidinig, hindi mo iniisip. Ano yun, Lord? Surprise. May pinarepare ako sa'yo. Lord, bakit naman? Mahal mo kasi ako. Ang sweet ni Lord, ano? Sino sa inyo mahal nyo si Lord? O, tignan nyo, iba di makataas. Parang walang gana. Sino sa inyo mahal nyo, nanay nyo? Sino din mahal nyo yung inyong asawa? Sino sa inyo mahal nyo yung mapapangasawa nyo? Sino sa inyo mahal nyo si Lord? Dapat mas maingay pag si Lord. Wala na, umalis na yung anghel. Sabi ko, tuwing may dadating Sino sa inyo naniniwala sa verse na ito? Nakakamanga, no? Pero masabihan ka ng Panginoon, anak, wala pang nakakakita nung ibibigay ko sa iyo. Hindi mo pa ito nadidinig. Tsaka, hindi man lang to sumagi sa isip mo itong ibibigay ko sa iyo. Handa ka na ba, anak? Opo, Panginoon. Alam mo, bago ko ito ibigay sa iyo, binigay ko sa ito kasi mahal mo ako Mahal mo ako Ito palang Diyos na sinasabi ko sa inyong Jesus. Pag minahal mo, yung pag pinanik mo yung puno, yun no? Yung pag tinanggal mo yung siko, tinanggal mo yung puso, tumakbo ka. Pagharap nung verse, sabi ng Bible, basahin nyo ulit sa verse 5. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus! Sabi ni Zacchaeus, kilala ako? Lord, sino tong Jesus na to? Hindi ko makilala. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Wala kilala ako. Ganon po ang Diyos. Ganon siya. Yung, akala mo, di kanya kilala ka noon. Yung tinakbo mo, nakita niya yun. Yung nagkasugat-sugat ka, makita mo lang siya. Kitang-kita niya. Kita mo ang daming taong naroon. Ang dami Libo-libo. Sino tinigilan? Si Zacchaeus. Sino humarap doon sa right spot? Si Kristo kay Zacchaeus. Parang, napansin nyo to? Ang ating Diyos, maging sino ka man, pag nahuli ka niyang tumatakbo, pumapanik, sugat-sugat ang katawan, hindi ka niya makakalimutan. Alam niya, ginawa mo yon para sa Kanya. Pupuntahan ka niya. Kasi yun ang mga palatandaan na meron ng nagsisimulang pag-ibig sa puso ni Zacchaeus sa Diyos. Tayo, meron na bang palatandaan sa'yo? Dumating ka, late, I love you, Lord. Mga ganun natin. Dumating ka, wala kang Bible, I love you, Lord. Nagkantahan, wala ka pa, I love you, Lord. Mali. Look at your effort. Yung mga taga malalayo pa, pumunta dito ng maaga. Yung mga talagang naglakad dahil walang pamasahe, makarating ka lang. Yung iba nagpray na malibre, naganap, nakarating ka. Huwag niyong kalilimutan, nakatingin ng Panginoon sa iyo. Nakita niya yung effort mo. At sabi niya, Zacchaeus, kilala mo ako? Nakita ko lahat, Zacchaeus. Kita ko lahat. Tignan mo yung katabi mong nalulungkot. Hirap na, pagod na, pero si Lord pa rin ang inuuna. Sabi mo sa Kanya, nakita ka ni Lord. Sino ito yung masaya? Nakita ka ni Lord. Walang lihim yung takbo mo. Yung panik mo, nalaglag ka pa nga. Nakita lahat. At nung makita ni Lord, bumasi, Zacchaeus, nabigla. Siguro si Zacchaeus sabi, Zacchaeus, ako, Lord. Ikaw nga. Kilala niyo po ako? Diyos ako Wala ako dyan.
Pero nandyan ako. Omnipresence ako sa kayo. Pinapanood kita. Alam mo yung puno na yan? Ako nagtanim nun kasi bata pa lang yan. Sabi ko sa puno na yan, maganda ka. Magpakatatag ka, lumago, huwag kang mamamatay. One day, may papanik sa'yo. Abangan mo yun. Yun lang ang dahilan kung bakit ka naging puno. Sino po na naniniwala? Si Lord ang naganda ng puno. At yung puno, siguro nahin doon, may nagbabantay na anghel. Dahil sabi ng Panginoon, bantay mo yung puno na yan. Nagtataka sila for thousands of years, bakit pinababantayan ang puno? May mga bata maglalaro, baka mabali. Paalisin mo yung mga bata. Ano kaya? Bakit kaya ito pinababantay ng Diyos tong punong ito? Lumago yung puno, nag-uusap sila ng anghel, tsaka ng puno. Ang ganda mo na. Malaki ka na. Oo nga. Ba't ka ba nahin dyan? Hindi ko nga alam eh. Basta sabi ni Lord sa akin dito, magpakatatag daw ako eh. Kaya nga, tinalasok yung mga tinik para walang pumanik dito eh. At noong time na yon, si Zacchaeus lumapit sa puno. Palayuin niya, may lumalapit sa puno. Sabi ng mga anghel, sabi ng Panginoon, yan yun ang hinihintay nyo. Yan puno na yan. Ha? Sino naniwala? Sagot ni Lord ang puno, sagot mo panik. Amen. Bibigyan ka ng hagdan. Bibigyan ka ng tulay. Bibigyan ka ng way para makilala mo ang Diyos. Pero ikaw papanik. Alam ka namang si Lord pa pumanik. No. Sagot ni Lord ang puno, sagot mo ang panik. Sino po nakakaunawa ng kinukwento ko? Napansin ko dito, ang ating Panginoon, alam niya. Ha? Kaya yung mga nalulungkot ngayon, may problema kayo, yung pinagdadaanan, daanan mo lang. Sabi mo sa atin mo, move on ka lang, sige. Move on ka lang. Pagdaanan mo lang. Huwag ka po na hugot, ha? Huwag ka hugot ng hugot. Pagdaanan mo lang. Bakit? Yun ang spot mo eh. One day, the Lord will show up. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Jesus na ito na napakabuti sa atin? Itong 2017, tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Itong 2017, kasama po sa panalangin natin, yung ating mga family that will save our entire family. Amen po ba? Sabi niya, come down immediately. I may stay at your house. Ang galing ng verse 6. Ano sabi ng verse 6? Ang galing. So, he come down at once and welcome him gladly. Ang pinakagusto kong salita dyan yung at once. Nung sinabi ni Lord, Zacchaeus, baba, punta ako sa bahay mo, at once. Tayo, iba. Anak, punta ka sa akin. Excuse. Lord, anak, punta ako. Excuse. Delay. Puro tayo ganun. Delay, excuse ulit, ayaw natin. What I like about Zacchaeus is that when he was commanded by God, at once. Sino sa inyo desire nyo maging at once pagdating kay Lord? Think about it. Alam niyo kung bakit walang nangyayari? Hindi ka kasi at once eh. Sinabi ni Lord, baba, isiligtas ko ang iyong mga magulang. Hindi ka gumagalaw eh. Tingnan niyo to. Itong year na ito, pang-apat na gusto kong desire, that I desire to be proactive. To obey God immediately. To do things immediately when it is commanded to me by God. That I will never ever delay any commands of God in my life. Because something will happen to you when you do something at once at His command. Huwag niyong i-delay. Huwag niyong i-delay. And then verse 7, tingnan niyo po ito. Magtatapos na po ako. Pagdating po ng verse 7,
And all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. They're talking about Zacchaeus, and they're criticizing Jesus. But look at this Jesus and Zacchaeus. They were not bothered by the accusation of people, by the rejection. Listen. Merong ginagawa si Lord kay Zacchaeus, at once he obeyed God, and suddenly there will be people that would hinder the soon coming revival to his family. Malapit nang ma-revive ang family ni Zacchaeus, and the people reject him. The people reject Zacchaeus. They speak against Christ, that he is a friend of sinner. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo sa 2017, marami mga taong hindi matutuwa dahil ikaw ay lumalapit sa Diyos. Tatawagin ka nilang makasalanan, ba't ka nagsisimba? Tatawagin lang negative, they reject you, they will never accept you. But I want to tell you this, regardless of what people has told you this 2017, Jesus Christ cares for you. He will never reject you. You will always be accepted because God loves you so much. Amen? Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, God accepted me. Sabi mo, you are not rejected by Christ. You are not rejected. Lahat po kayo, accepted ng Panginoon. Amen? Sabi ng nanay mo, sama ng ugali mo, pangit ang ugali mo, marami kang ginawang kalokohan. Well, if your parent rejects you and not accept you, don't worry about it. Even though the world is against you and rejected you, Jesus will never leave you nor forsake you because He loves you. He cares for you. He will accept you the way you are. Amen? Kaya nga po pagdating po ng verse 8, kapatid, and 9, 8 nga muna. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I've cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Ito maganda. Because you know Christ, nakilala niyo kung sino sa Christ na to. Ang panlimang desire ko sa year na ito is this, I want to be a blessing. Let me repeat, I want to be a blessing. Ang dami niyang ninakaw, ang dami niyang niloko. Sige, soli ko na lang yan. Lord, yung matitira, pamimigay ko. Why? Because He is willing to repent. He is willing to pay back ng mga dinaya niya. Ito, change life talaga to eh. Ha? Biro mo, lahat ng ninakaw niya, iba. So, solid niya daw ng 4 times. Kung ikaw ninakawan ng piso, bigyan ka niya 5 piso. Kung ninakawan ka niya ng 1,000, bigyan ka niya ng 5,000. Siguro magtataka ka. Ha? O ninakawan kita ng 1,000, ito na, 5,000. Really? Oh, 5,000. Bakit? Ano na ako eh? Ayoko nang gawin yan. Siguro nag-resign na to sa pagiging tax collector. But I want to tell you this. Isa na lang ang gusto niya sa heart niya. This year, I will be a blessing. Hallelujah. Taas yung kamay na gusto mo maging blessing. Ha? Why? Ba't ka gusto maging blessing? Because this Jesus who accepted you, this Jesus who forgives you, this Jesus who loves you, is the one who will bless your life. And that is enough for us to tell, I'm willing to bless other people. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Then verse 9 and 10. Ano sabi po sa verse 9? Jesus said, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Hallelujah. Sabi ni Lord, today, salvation has come to this house. Parang sinabi ni Lord, sa araw na ito, dahil sa ginawa mong pag-akyat, pagpanik, dahil sa ginawa mong pagbabang madali, dahilan sa pagsisisi mo sa iyong kasalanan, dahilan sa ngayon, isosoli mo lahat, itong bahay na to, yung buong tahanan na ito ay maliligtas. I tell you, God is busy saving our family. Amen. Pag binago ni Lord ang buhay mo, ang kasunod na, asawa mo, anak mo, nanay mo, tatay mo. Amen. Sa araw na ito, sino magsasabing, kasunod na pamilya ko, kasunod na. Lord, pag ako nag-surrender ng lahat, kasunod na sila. Why? Bakit gusto ng Panginoon? Then sa verse 10, makikita nyo po mismo dito. For the Son of Man came to seek and to save the lost.
Si Zacchaeus po yan. Hinanap siya. Sick. And then after he sick Zacchaeus, he saved Zacchaeus. The Lord sick me. I never sick God. It was He who sick me. And then He saved me. This year, kasama po sa desire ko, to seek and save the lost. Yung marami din pong makakilala sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, maganda desire ko ngayon. Sino rito yung year na ito, you will desire to know more God. Come on. I want to know more God. Amen. Sino sa inyo this year, yung mga hindrances, i-overcome ko lahat yan. Amen po ba? Tama? Sino sa inyo, ang family mo masasave this year? Come on. Tama po ba? Sino sa inyo gagawin mong action agad? Hindi na delay. Hindi procrastination. Proactive ako, galaw kaagad. At once. At higit sa lahat, mga kapatid, I want to be a blessing this year. This is the life of Zacchaeus. And today, I want you to set your heart on these 5 things. Amen? Taas natin mga kamay, kapatid. Lord, salamat na sa hapong ito, you gave us a new heart, a new desire for this 2017. I pray that my life would be changed this year, Lord. I pray that there will be new hunger, new desire to know Jesus as my Lord and my Savior. Lord, I want to be a doorkeeper in your house. I want to love your presence, oh God. I want to worship you. I want to honor you, Lord, throughout the days of my life. And today, Lord, I pray that my hunger and desire to know you more, you will provide me a ladder, oh God, so that I could go up higher and higher and higher, so that I could come to know you more and more. Lord, help me to take away every hindrances, that I could overcome, Lord Jesus. At higit sa lahat, Ama, I pray that whatever command that you have for me, at once, I will obey and I will follow you. Sa hapong ito, Panginoon, thank you for blessing my life, Lord. Because this year, I will be a blessing. Salamat, Ama, sa ginawa mo sa hapong ito. Thank you for your word. We praise you and we honor you, Lord. And we ask this in Jesus' name. Amen and amen.